sinasabi na verse na yung mga babae, di ba, dapat hindi lang sa physical maganda, kundi yung puso natin ang pagandahin daw natin. Kasi di ba sabi sa Bible, si Lord hindi siya tumitingin sa physical, kundi ang tinitignan ng Diyos sa atin yung puso natin. Kaya kapag tinignan ni Lord yung puso nyo ngayon, makikita niya bang magandang puso ang meron ka? Buo na puso o durog ba na puso? Di ba? Kaya, pero yun ang sinasabi nga yung heart natin, di ba? At ang puso, ang bumabatay sa iyong pananaw, kung paano mo titignan ang mga tao at mga sitwasyon. Halimbawa, madumi puso ko, lahat ng makikita ko sa mga tao masama. Uy, tis ganito, ganyan. Puro puntirya mo mag-isip ng mga masama sa kanila. Kasi ibig sabihin madumi puso. O kaya may gantong sitwasyon, ang mga pinapayo mo masama din. Kasi nga masama yung puso. 'Di ba? Kaya yung kung mabuti naman yung puso mo, laging mabuti rin yung mga salita, mabuti yung pagtingin mo sa mga tao, hindi lahat, may makikita tayong maganda sa bawat isa. Yan, kaya depende yan sa puso natin. At ang puso, ano man ang pinapaniwalaan mo ito hindi sa isip mo, kundi sa puso mo. Alam nyo ba, lahat ng pinaniwalaan nyo, hindi nyo yan pinaniwalaan sa isip. Pinaniwalaan nyo yan sa puso. Kagaya ng kaligtasan natin, alam nyo ba't kayo naligtas at nakakilala kay Jesus? Kasi pinaniwalaan nyo siya sa puso nyo. Gaya sa sinabi sa Romans 10:9, sabi dyan, diba, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya naniniwala tayo from the heart, di ba? Naniwala ka na ito, totoo to. Yun talaga, naniniwala tayo mula sa puso. At tungkol sa pagsisisi natin sa mga nangyari sa buhay natin, may dapat nga ba talagang sisihin bakit ganito yung nangyari sa buhay natin? Sabi nga dito, wag daw nating sisihin sa iba yung naging kalagayan ng puso natin ngayon. Kasi, di ba, bawat isa sa atin, yung puso mo ba, Christine, akin ba yan? Di ba hindi? Di ba? Kaya puso mo yan, kaya ibig sabihin, ikaw magde-decide kung ano yung papa-enterin mo dyan sa puso mo. Di ba? Kaya sabi nga dyan, ang kalagayan ng puso mo ay kalagayan ng buhay mo. Halimbawa, durog puso mo ngayon, meaning hindi ka okay ngayon. Pero kung sasabi mong buo yung puso ko ngayon, meaning okay ka, di ba? Ganon. Kaya yun nga, kasi kung ano yung kalagayan ng puso mo, yun din ang kalagayan ng buhay mo ngayon. At bakit hindi natin kailangan sisihin yung iba? Kasi tinuturuan tayo ng Bible na bantayan ng ating puso. Gaya ng sinabi sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Di ba? Kaya ganun nga, iingatan mo. Parang yung puso mo, lagyan mo ng gate, o kaya pinto, na pag may kumakatok, gustong kumatok ng selos, ay, hindi ka pwede dito. Gusto kumatok ng hindi pagpapatawad, sabihin mo, ay, hindi ka pwede dito. Gusto pumasok ng pagmamahal, sige, pasok ka. Gusto pumasok ng kapayapaan, pasok ka. Yan, kasi alam nyo ba, kung ikaw ay merong pagkakasala, galit, lungkot, selos, inggit, yun ay dahil hinayaan mo itong makapasok sa puso mo. Ikaw talaga yung nagpapasok niyan. Hindi naman ako, di ba? Kunwari yung kaaway mo, ikaw dahilan, ba't nagganto yung buhay ko? Pero ang totoo, ikaw yun. Ikaw kasi nagpahintulot na pumasok yung mga ganon sa'yo. Kaya di ba, sabi nga daw, hindi mo makakontrol ang gagawin ng mga tao sa'yo. Pero makakontrol mo ang reaksyon mo sa kanila. Di ba, halimbawa may nagpasama ng loob mo, choice mo yan kung magpapatawad ba ako o mas lalo akong mamumuhi sa tao na yun. Di ba? Ikaw yung pipili kung gusto mong maging malungkot, maging masaya, maging mapayapa o magulo isip at damdamin mo. Di ba? Kaya choice mo yan, binigyan tayo ni Lord ng choice para dyan. Kung anong gagawin mo. Di ba? At madali ang manisi ng iba dahil sa sakit ng puso natin. Pero tayo pa rin ang may responsibilidad sa sarili nating buhay. Di ba na, dahil iniwan ka ng nanay at tatay mo, ganito nangyari. Pero hindi mo kailangan hayaang masira yung buhay mo dahil sa ginawa sa'yo nung tao na yun, di ba? Ng mga tao sa buhay natin. Kaya yun, di ba? At responsibility pa rin natin yung sarili natin. Sabi nga, sa puso mo, ikaw ang mamimili kung mabubuhay ka ng matagumpay o mabubuhay ka ng talunan. Di ba? Choice natin yan na kahit anong nangyari sa buhay mo, gaganda pa rin ba buhay mo o hayaan mo na lang na masira na lang ng ganun. Lahat ng tao ay nakakaranas ng pananakit ng damdamin. Lahat kayo dito, kahit hindi ko na kayo tanongin, alam ko, sure yan. Naranasan nyo na namasaktan na, di ba? Pero, tanging ikaw lang ang makakapagpasya kung paano mo ito haharapin. Pero tandaan natin, gusto ng Diyos na lumaya tayo. Di ba na tayo magde-decide, gusto ko ba lumaya?
nasa sa'yo kung gusto mo lumaya ngayon. Pero nasa sa'yo din kung gusto ko magpakulong ng 3 years. Gusto ko maging bitter ng 10 years. Nasa sa'yo yun. Pero decision mo siya kung makakalaya ka ngayon o kung papatagalin mo yung pagkakakulong. Pero si Lord, ang kalooban niya sa atin ay lumaya tayo. Totoo ba na time heals? Yan. Di ba sabi nila, paglipas ng panahon, gagaling din siguro to. Pero alam niyo, halimbawa, yung masakit ngipin nyo, di ba pag masakit ngipin nyo, umiinom minsan tayo ng painkiller para mawala yung sakit. Pero effective ba na 100 painkiller na inano mo para mawala yung sakit talaga ng ngipin? Hindi, di ba? Darating pa rin talaga ang araw na pupunta ka ng dentista para ipabunot yung ngipin na yun. Kasi wala masakit lagi eh. Ganon din sa atin, di ba? Yung time, pinapatay niya lang yung sakit, parang painkiller lang siya. Pero hindi time ang healer, kundi si Jesus pa rin, di ba? Walang ibang makakapagpagaling sa punong puso natin, kundi si Jesus lang. Sabi nga sa Awit 147:3, kanyang pinagagaling ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Diba? Si Lord talaga yung healer ng mga broken-hearted. Kaya anong gagawin natin sa puso na to? Kailangan itong ibigay sa Panginoon. Diba? Kasi si Lord yung makakapagbigay sa atin ng puso talaga na maayos. Ngayon, ang tanong, paano gagaling ang nasugatang puso? Yan. Tandaan niyo rin na, di ba alam niyo ba yung kantang When I Cry? When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. When I lost someone, it takes the piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. There's nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Diba? Kaya tandaan nyo to na may malasakit ang Diyos sa mga nalulungkot. May hirap na pinagdadaanan o namang bigat ng kalooban. Di ba? Kasi si Lord, nadudurog din yung puso niya kapag nadudurog din yung puso natin. Kaya nga, di ba? Kaya nga, dumating si Lord dito sa mundo dahil alam niya kung gaano kahirap yung yung mga pinagdadaanan ng tao. Di ba? Kaya naman yun, tandaan yun na ayaw ni Lord na meron tayong sama ng puso o sama ng loob. Kasi nalulungkot din siya sa pinagdadaanan mo. Sabi nga sa Luke 4:18, ito yung sinabi ni Jesus, di ba? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor and He has sent me to heal the brokenhearted. Di ba na lahat ng mga brokenness natin ay, ayan, dumating si Jesus para buuin yan, di ba? At sabi rin sa Isaiah 61:1, yan, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Di ba? Kaya naman, salamat sa Panginoon kasi may solusyon na pala yung mga hirap ng damdamin natin. At alam niyo doon sa mga verse na binanggit natin, yung salitang Hebreo para sa broken, sa Isaiah 61:1, ay ibig sabihin nito ay pumuputok o nadudurog, yung broken na yun. At ganun din yung word na basagin. Tapos ang katumbas naman ng salitang Griego o Greek sa Luke 4:18 ay gaya ng dinurog ng sama-sama o masira ng pira-piraso. Ganyan yung ibig sabihin sa picture. Parang ganun yung durog na sinasabi dito sa verse. Meaning, kahit ganyan kadurog-durog yung puso mo, kaya siyang buuin ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi nga, may kanta, di ba, yung broken heart na kanta. Yung parang pag sinisip mo daw yan, so you got your heart broke into. Nadurog puso mo, you hurt so bad, you don't know what to do. Parang di mo alam gagawin mo, sakit-sakit talaga. Parang feeling mo, meron pa bang tao na nakaramdam nitong nararamdaman ko? Pero sabi dito, sure, meron talagang nakaramdam pa ng ganyan din. There was sure another one, another day. Gaya si Jesus, alam niyo ba yan? Sabi, He died of a broken heart. It broke for you and me. Na pag feeling mo, broken na broken ka, tandaan mo, si Jesus naramdaman din yan. Na He loves us more than words can say and more than we could see. Di ba na, alam niyo, nung namatay si Jesus sa krus, broken-hearted siya. Kasi nakita niya kung gaano ka-broken yung mga tao na gusto niya iligtas tayo dahil nga alam niya na ang hirap ng buhay natin. Yan, kaya yun nga, di ba? Kaya tandaan natin, si Jesus talaga yung healer ng broken-hearted. Kaya, merong solusyon ng Panginoon para gumaling tayo. Kaya dito na tayo sa 8 paraan, 8 na paraan para gumaling ang ating puso. Yan, kaya tandaan natin to kung dumarating yung time kung dumarating yung time na may nananakit ng puso natin, o kung ngayon, kailangan mo ng healing, i-take natin tong 8 na to. Una, number 1,
Tanungin ang Diyos ng bakit. Yan na sabi mo, alamin mo, bakit may pagdurusa, bakit parang nagtatago ang Diyos, bakit niya hinayaang mangyari to. Yan, kasi di ba alam niyo, kapag nagtanong na kayo ng ganyan, malalaman niyo yung sagot, di ba? At malalaman natin yung sagot dyan sa Bible. Bakit ba talaga bakit may nangyayari yung mga bagay na to? Kasi kasalanan to ni Eva at Adan. Hindi. Kasi nga, di ba, alam naman natin, di ba, na nagkasala si Eva at Adan, at lahat ng mga mabubuhay na susunod sa kanila, ay meron na silang dugo ng makasalanan. Lahat ng mga tao dito sa mundo, makasalanan tayo lahat, di ba? Kaya naman, kahit na anong pigil mo, sasaktan ka talaga ng mga tao, di ba? Lalo na yung mga tao, di ba, na wala kay Lord, sobrang grabe sila manakit ng damdamin. Kasi nga, wala silang pag-ibig ng Diyos, di ba? Kaya, yun nga, dahil lahat ng mga tao dito sa mundo ay nabubuhay dito sa, di ba, kasalanan, at alam natin kasi, ang pagsuway ay nagdudulot ng pagdurusa. Dahil lahat tayo, makasalanan, lahat nagsasakitan ng puso, nagsasakitan ng kapwa, wala tayong pake sa isa't isa. Yan, di ba? Kasi nga, ganun yung dulot ng kasalanan. Pero tandaan natin, hindi ang Diyos yung may gusto na magdusa tayo. Hindi kalooban ni Lord na magdusa tayo. Pero wala tayong nararanasan na hindi niya pinahintulutan. Tandaan mo na kung dumaan ka man sa ganyan sa buhay mo, talagang yan, pinahintulot ng Panginoon. Alam ni Lord yung nangyari sa buhay mo. Hindi yun, parang kahit alam niya namang nangyari yun sa'yo, may paraan pa rin ang Panginoon para sa'yo. Meron pa rin siyang plano sa buhay mo at hindi nawala yung pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Kaya nga dito, di ba, kaya napako si Jesus sa krus para siya ang maghirap imbis na tayo. Dahil mahal niya nga tayo at naaawa siya sa atin. Alam ni Lord yung mga time na nahihirapan yung kalooban mo, yung time na umiiyak ka, di ba? Alam ng Panginoon yun. Kaya nga, di ba, nagpapako siya sa krus? Kasi para ma-solve lahat ng mga ng mga hinahanap ng puso natin. At syempre, lahat ng magtitiwala sa Kanya, kay Jesus, pagagalingin niya ang puso na winasak ng kasalanan at gagawin ito ulit na buo. Diba? Kaya yun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Tsaka, pag minsan iniisip nyo na pinabayaan na kayo ng Diyos, na bakit nangyari ito sa buhay nyo, tandaan nyo rin, ito yung may kanta nga, diba, na the God of the good times is still God in the bad times. Na hindi porque hindi maganda yung nangyari sa buhay mo, napabayaan ka na ng Diyos. Nandyan pa rin siya. Nung panahong masayang-masaya ka, Diyos pa rin siya. At sa panahon naman na may pinagdadaanan, katandaan mo, Diyos pa rin siya. Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Papakita niya sa'yo na Diyos pa rin siya at mahal ka niya. Di ba? Kaya yun yung una. Tandaan natin kasi na ganito ang mundo natin. Sinful yung nature ng mundo at lahat talaga kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, lahat ng tao kailangan nilang malamang mahal sila ng Diyos, di ba? Kaya, kasi doon lang sila magagamot. Pangalawa, huwag isiping para saan pa. Para saan pa tong buhay ko kung wala ka na? Di ba? Parang, may mga kanta nga, di ba? Paano ang puso ko kung wala? Di ba? Kaya parang may mga ganong kanta na para sa, ano silbi ng buhay ko? Kaya umiinom na ng maraming pills, di ba? O kaya pinabayaan na yung sarili kasi nga, sobrang na-broken. Kaya tatandaan nyo to, iwasan nyo yung mga mapanirang paraan na ito para harapin yung sakit. Diba? Kasi, bakit may mga inom ng inom? Unli na inuman. Bakit may mga nagbibisyo? Nagpa-party-party na kahit sino na lang makilala mo, ganyan. May kain ng kain, overeating kasi, yung nga, parang dinadaan na lang niya sa kain yung pain. May mga na-addict din sa games, sa panonood, diba? O addict sa cellphone. Kasi nga, ang sakit ng nararamdaman niya, doon niya lang niya binabaling. Pati yung kakabreak mo lang, patol ka na uli sa iba, kahit sinong lalaki na lang, sinong babae. Diba? Kaya yung puso mong durog, nadurog lalo. Kasi nagmahal ka ulit, durog ka pa nga. Diba? Kaya yan, meron din mga sumasali sa mga gangster, diba? Sa mga fraternity. Kasi parang gusto nilang sirain na yung sarili nila. Kasi grabe yung pain na nararamdaman nila. Diba? Kaya alam nyo, wag nyong gagayahin o gagawin yung mga ganito kasi meron pang ibang paraan ng Panginoon sa mga pain na nararamdaman natin. Sabi nga dito, diba, babaguhin ka ng pagkadurog ng puso mo. Diba after madurog yung puso nitong tao na to, biglang naging iba na siya, diba? Biglang parang di ko nakilala to, maghihiganti ako. Babalik ako ng milyonarya, maganda, at tatapak-tapakan ko kayo. Di ba yung mga ganon? Kaya hindi maganda yung ganyang ng konsepto ng mundo na kapag sinaktan ka, bumawi ka, pakita mong ganyan. Pero kagaya si Joseph, di ba? Nakaka-bless talaga yung buhay ni Joseph.
Sabi nga dito, babaguhin ka ng pagkadurog ng puso mo, pero hindi naman kailangan na mabago para sa ikasasama. Huwag mong sirain ang sarili mo. Di ba? Kasi pwede ka namang nasaktan ka pero mas lalo kang gumanda, mas lalo kang bumait, di ba? Mas lalo kang minahal ng mga tao kasi nasaktan ka, natuto ka. Na yung pagkasakit na naramdaman natin, hindi dapat tayo ginagawang bitter, kundi better nga daw, di ba? Not bitter, kundi better. Yan, kagaya si Joseph, di ba? Grabe yung pinaggagawa ng mga kapatid niya sa kanya. Pero ano sabi niya sa Genesis 50 verse 20? Sabi niya sa mga kapatid niya, kayo ay nagnasa ng masama laban sa akin. Masasama yung mga plano niyo sa akin, di ba inano niyo ako? Hindi na ganun si Joseph, hindi na niya binalik yung ginawa. Sabi niya lang, masama yung inisip niyong gawin sa akin, pero yung Diyos, nilagay niya ako dito para sa kabutihan. Maganda plano ng Diyos pala sa akin, kaya ako napunta dito. Kaya wag niyo nasisihin sarili niyo. Pinatawad ko na kayo, sabi niya dun sa mga kapatid niya, di ba na, nilagay ako ni Lord dito para magligtas ng mga tao. Pero 'di ba kung babalikan niyo yung itong picture, 'di ba yung mga ginawa sa kanya, hinulog sa bangin, binenta kasi kinainggitan siya, 'di ba? Yung asawa pa ng Potiphar, pinagbintangan siyang ng rape. Tapos yung tinulungan niyang preso doon, kinalimutan siya. 'Di ba? Pero sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan niya, nakita niyo naging bitter ba si Joseph? Hindi, 'di ba? Naging better siya. Na sabi niya, ako na bahala sa mga buhay niyo, sa mga kapatid niya. Di ba na masama man pinlano niyo sa akin, pero si Lord, maganda plano niya. Kaya sinabi na rin ni Joseph yung Romans 8:28, di ba? Na at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Na kahit pagmahal mo ang Diyos, ano man mangyari sa buhay mo, ano man gawin ng mga tao, dahil mahal ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos, di ba? Iaayos niya lahat yan. Titimplahin niya yan sa ayos. Gaya ng sinabi sa Isaiah 57:15, sinasabi dito na ang Diyos, tumitira siya saan? Sa mga puso na broken-hearted. Kaya alam niyo ba, kapag broken-hearted kayo, mas malapit ang Diyos sa inyo. Kasi ganun siya nagkikare sa mga puso na bagbag yan, upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Di ba? Kaya tumitira ang Diyos dyan sa mga repentant heart, tsaka contrite spirit and a broken heart. Ayan, kaya kang ingatan ng Panginoon sa mga gawain na makakasira sa iyong sarili. Halimbawa, yan, grabe yung pagkadurog ng puso mo. Hindi mo nga kailangan sirain sarili mo, di ba? Kasi ingatan ka ni Lord na hindi yan masira. At kung ikaw naman ay nahulog na, nagawa mo na lahat ng pagsisira ng buhay mo, ayan, pero tandaan mo, kaya ka pa rin niyang ialis at ibangon mula sa mga ito. Di ba? Kahit gaano mo dinamage sarili mo, kaya ka pa rin ibangon ng Panginoon. Di ba? Ililigtas ka niya. Tapos hindi ko makalimutan yung laging ina-example ni Bishop noon, yung chocolate cake. Kasi lahat ng lasa ay nasa sangkap ng chocolate cake. Kaya ito ay napakasarap. Meron ba ditong tatanggi sa chocolate cake? Di ba? Kahit hindi ka naman mahilig sa chocolate, gusto mo pa rin tikman yun, di ba? Gusto mo kumakain ka rin naman nun, kahit konti. Kaya lahat tayo, walang may hindi favorite sa, parang unari sa lasa, sa kakaibang timpla ng chocolate. Bakit kaya? Di ba? Kasi alam niyo ba, meron sa chocolate cake, meron diyang walang lasa, mapakla, mapait, merong maasim, maalat, di ba? Lahat ng lasa. At lahat ng lasa na yon ay hahaluin, tapos magiging napakasarap ng chocolate, di ba? Kaya ganun din sa buhay natin, lahat ng mga nakaranasan mong maasim, mapakla, mapait, di ba? Matamis, lahat ng mga naranasan mo na yon, hahaluin nyo ng Panginoon at iinitin niya sa pag-ibig ng Diyos at magiging napakasarap, di ba, na chocolate. Kaya dapat yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, ginagawa niyo yun, isipin niyo na ito, may gagawing maganda ang Panginoon sa bagay na to. Di ba? Hindi yan parang sisirain ka lang, kundi meron kang matututunan dyan na magpapaganda lalo ng buhay mo. Di ba? Kaya yan, kaya tandaan nyo nga to, na wag natin ituon yung isip natin sa mga negatibong bagay. Yan, wag natin ituon yung isip natin sa mga tao. Tumingin tayo kay Lord, di ba? Manatiling malapit sa Diyos. Wag gayaan yung bigat ng sala ang maglayo sa atin sa pag-asa natin sa Diyos, di ba? Yung mga guilty feeling, yung kabigatan na yan, wag mo hayaang ilayo ka niyan sa Panginoon. Kundi lumapit ka lalo. Lumapit sa Diyos para sa kalakasang mapagtagumpayan ng mga pagsubok. At ngayon, number 3 naman, magpatuloy sa pag-usad at magpatawad. Yan. Kailangan tuloy-tuloy, hindi yung na-stuck ka na, 10 years na nandiyan ka pa rin, bitter ka pa rin sa picture na to,
Di mo pa rin matignan-tignan yung mukha na yan, ganun. Kailangan natin mag-umusad at magpatawad. Sabi nga dito, ayos lang naman umiyak at magdalamhati. Mag-iiyak ka, di ba? Pero, wag lang sobrang tagal na nakakulong ka na at nahinto na sa buhay. 10 years ka nang nasa kwarto, di ka na lumalabas. Kasi bitter na bitter ka, ayaw mo nang makita yung taong yun. Di ba grabe yung ginawa sa'yo, kaya wala, tumigil ka na. Pwede naman tayong umiyak. Kunwari, nung namatay nga si mama, di siguro mga 3 months, parang grabe akong iyak. Sa isip ko, tama na to, ang dami ko na iniyak. Okay na yan, masaya na si mama, di niya nga ako iniisip. Di ba, parang okay na nga siya dun. Kaya sabi ko, okay na, tutuloy na ako uli. Nakapagdalamhati ka na, nakapag-iyak-iyak ka na. O sa isip ko, okay na to, tuloy na. Ganon. Kaya may mga time lang talaga tayo ng pag-iyak. Pero, yun nga, wag naman yung sobrang tagal, yung hinahatak ka na dahil parang hindi ka maka-move on. Kailangan natin talaga ng time mag-move on sa buhay. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, tandaan mo pa rin na walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Di ba? Kaya, merong way out ang Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin at tutulungan ka niyang magtagumpay makaalis dyan. Kaya sabi nga rin dito, for example, naka-move on ka na, ay may mga kaibigan ka na binabalik ka na naman. Sabi, umiwas din sa mga payo ng kahit mula sa mga mabubuting kaibigan, pero binabalik ka lang sa nakaraan. Di ba, good friend nga sila, kaso tuwing kausap mo sila, ano nga pala yung nangyari sa inyo dati? Ay, ganun kasi talaga yung no? Parang napatawad mo na yung yung parang binabalik yung mga, iwas tayo sa ganun. Kasi, para maka-move on ka, dapat wala nang balik sa dati. Di ba, na parang may mga nag-aano sa'yo na, ganyan na, grabe rin pagka-broken mo dati, no? Oo, tumigil ka na, no? Oo, tama na yan, ha? Yan. Tapos sabi nga sa Philippians 3:13-14, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kagaya ng sabi ni Apostle Paul, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinarap. Hindi siya, laging tingin ng tingin sa nakaraan. Move on siya talaga lagi. Di ba na, hindi na ako laging nakatingin sa nakaraan, kundi sinisikap kong makamtan ang nasa hinaharap. Di ba? Kaya, kung gusto niyo makamove sa buhay, maraming mangyari pa sa buhay niyo, huwag kayong lingon ng lingon. Yung mga kaibigan ko, ang sakit kasi na ginawa niya. Di ba? Puro ka lingon sa dapat kinalimutan mo na. Yan, kailangan talaga natin na mag-move forward. At sa mga kailangan naman magpatawad para makapagpatuloy sa buhay. Kasi habang hindi ka nagpapatawad, hinahatak ka rin ng tao na yon, kaya hindi ka maka-move. Kaya kailangan bitawan mo yon, i-let go mo, forgive ka, para makapagpatuloy ka at makapamuhay ka ng masaya. Tsaka ipagkatiwala mo na sa Diyos yung mga nawala. Parang, grabe yung ginawa, alam niyo ba yung damage? Oo, may mga ganun nga, pero hayaan mo na si Lord yung magpalit ng mga nawala sa'yo, yung mga damage, hayaan mong pagalingin ka ng Panginoon. Gaya ng sinabi sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos. Diba? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya, grabe man yung ginawa ng tao, pero si Lord na yung bahala. Siya na yung bahalang bumawi sa'yo. Diba? Ayusin niya ang lahat. Kaya kung may kailangan ka rin na iwan para hindi ka na makabalik sa pagkabiyag ng magulong damdamin, ay iwanan mo na. Minsan may kailangan din tayo i-let go para talagang makapagtuloy-tuloy ka sa buhay. Kaya pag-pray nyo kung ano yung mga bagay na to, yan, at manatili tayo sa presensya ng Diyos. Number 4 naman ay manalangin. Siyempre para sa akin, ito yung pinaka-ultimate na sagot para sa akin. Bakit ako laging nahihil sa mga brokenness, sa mga durog ng puso? Kasi prayer talaga. Para sa akin, ito yung pinakasagot. Sabi nga dyan, ito ay napakabisang paraan upang matanggap ang kagalingang espiritual mula sa Diyos. Sa kasi namin, sa pamilya namin, kasi kami, hindi kami madramang pamilya. Parang mahilig lang kami mag-joke, magpatawa, ganun. Pero, parang pag nagdadrama ka, ako nga ganyan, tumigil ka na at tatawanan ka lang ng lahat, ganun. Kaya nung nalaman ko yung pagpipray, natuwa ako na nakakatuwa naman pala sa prayer kasi sa ibang tao, pag nag-open ka, tatawanan ka.
Pero sa Panginoon, pwede ka magdrama, Lord, alam niyo ba, nararamdaman ko ngayon, ganyan, ganyan. Pwede kang hindi ka tatawanan ng Diyos, kundi naiintindihan niya, di ba, yung nararamdaman mo. Kaya, masaya talaga mag-open kay Lord sa prayer, na kapag, lalo na pag bigat na bigat kalooban mo, napakasarap, di ba? Pag binubuhos mo na yung puso mo sa Panginoon, na Lord, ito po, ganyan, ganyan. Kaya, kahit nga yung mga taong hindi relihiyoso, o hindi spiritual, ay nananalangin kapag may matindi ng pinagdadaanan o durog ang puso. Di ba, kahit nga talaga sino yun, yung mga, kahit walang pagkakilala sa Diyos, pero pag hirap na, Diyos, kung talagang may Diyos, tulungan niyo po ako, hirap na ako. Di ba, kaya nagpapakita yung Diyos talaga sa kanila. Kaya yun nga, di ba, kaya sa mga hindi marunong mag-pray pa, basta lang, para ka lang nakikipag-usap sa Panginoon. Ayan, sabihin mo lang sa Kanya yung laman ng puso mo, at yun, prayer na yun. Di ba, at papakinggan ng Panginoon yung laman ng prayer natin o laman ng puso natin. Kasi tandaan nyo, sa Panginoon, pinakamaginhawang mag-iwan ng kabigatan at sakit ng puso dahil siya ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sino sa inyo naranasan na sa prayer meeting, prayer marathon, yung lahat na tumulo? Di ba? Lahat tumulo, sipon, laway. Parang lahat. Basang-basa yung, yung area mo. Kaya may malagkit, di ba? Kaya yun nga, kasi di ba, napakasarap na, parang pag nandun ka na sa moment na, binuhos mo na yung, nararamdaman mo sa Panginoon, Lord, ganyan, 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 di ba? Sobrang saya, pagbangon mo doon, after mo mag-pray, napakagaan ng feeling. Parang feeling mo, I'm healed, parang okay na ako, satisfied na ako, kaya ko na siyang patawarin, kaya ko na siyang harapin, ganun. Kasi nga, ganun yung ginagawang healing ng prayer sa atin na binabago ng Holy Spirit yung puso natin. May, kunwari, wala ka ng pagmamahal, Lord, wala na akong matirang pagmamahal. Pero habang nagpe-pray ka, binubuhusan ka na ni Lord ng bagong pagmamahal para kayanin mo. Kaya di ba kasi kilala niya tayo higit sa ating sarili at alam niya kung paanong aayusin ang lahat. Yan, di ba? Kaya ganyan, di ba, yung kagandahan talaga ng pagpe-pray. At kung meron din naman tayo mga kailangan pagsisihan sa Panginoon, sa prayer yan, di ba, Lord, nagsisisi na po ako. Minsan kasi, may mga kabiguan tayo o mga suffering, mga brokenness, na hindi siya dulot ng ginawa ng tao eh. Kaya ka na broken kasi nagpasaway ka. Kasi sumuway ka sa Panginoon, hindi mo siya sinunod, hindi mo sinunod kalooban niya. Kaya sa ending, iyak-iyak ka, di ba, na broken ka. Kaya doon ka nalalapit kay Lord sa prayer na, Lord, nagsisisi na po ako. Sorry po sa pagsuway ko sa kalooban mo. Di ba, gusto ko na po maging okay. Kaya doon sa pagkadurog ng puso mo, bubuuin ka uli ng Panginoon habang nagpe-pray tayo. Gaya nga sinabi sa Deuteronomy 30:2-3, yan, kapag kayo at ang mga anak nyo ay manunumbalik sa Diyos upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon, kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Di ba? Sabi ni Lord, kapag nagsisi tayo, ibabalik niya tayo sa mas magandang kalagayan. Kaya sabi nga dito, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo o ang mga tao. Tanging ang Diyos lang ang kaya gumawa nito. Kaya katagpuin mo ang Panginoon sa panalangin at hayaan mong ang banal na spirito ang tumanggal ng mga nakatagong sakit sa puso mo. Hayaan mo siyang pagalingin ka. Yun, di ba? Kaya sa prayer talaga, ang daming gumagaling sa buhay natin kung alam nyo lang. Kaya dapat punong-puno tayo pag prayer meeting, prayer marathon kasi ang daming inaayos ni Lord sa buhay natin every time na nagpe-pray tayo. Na pagbangon mo, iba na ako. Di ba? May binago ng Panginoon. At number 5, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Siyempre naman, di ba kapag bitter ka, ang sama ng loob mo, nag-iisip ka na paano ko kaya to gagantihan. Nag-iisip ka ng mga masasamang bagay. Siguro pinag-uusapan nila ako ngayon. Siguro tingin nila sa akin ganyan, ganyan. Siguro ganyan, ganyan. Gagawin ko nga ganito, gagawa kong ganyan. Ang dami mong naiisip na masama kapag masama rin yung puso mo o masama yung lagay ng puso. Kaya naman, kailangan punuin natin tong isip natin ng mabuti, ng salita ng Diyos. Kaya yan, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Hanapin mo yung mga verses tungkol sa kapayapaan, kalakasan, pag-asa, pagmamahal, at tulong na magpapalakas ng loob mo. Di ba? Hindi yung, na nga yung damdamin mo, nanood ka pa ng mga teleserye, ayan, sabunutan mo yan. Yung parang binato-bato mo rin yung TV. Yan, ganyan. Sinipa mo na yung mga sa bahay nyo, di ba? Naglabas ka. Hindi yun makakatulong sa'yo. Kundi ang tama ay, punuin mo yung isip mo ng Word of God. Pwede nga rin yan, yung music, di ba? Pwedeng sa music, di ba, na nahihil ka dahil sa ganda ng lyrics ng mga Christian song, worship song, na pinapakinggan mo na gagamot talaga yung puso mo, naiiyak ka na,
Oo nga, kahit ganito nararamdaman ko, may care ang Diyos sa akin. Sabi nga sa Kawikaan 3:5-8, kay Lord, yan, sa Diyos mo, ipagkatiwala yung puso mo. Yan, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong mga sugat. Di ba? Kaya talagang gagaling yung puso natin pag pinagkatiwala natin kay Lord yung puso natin. At number 6, ayun nga, yung Word of God, ito ang palaging isa-isip. At mailalagay din natin sa isip natin yan sa pamamagitan ng pagsambarit at pag-awit. Gaya ng sinabi sa Filipos 4:8, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Ito daw yung mga dapat natin isipin. Mabuti, kapuri-puri, ilagay mo yan sa isip mo, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Papatayin ko siya. Maganda ba yun? Di ba hindi? Di ba? Gagawa ko ng paraan, itatrap ko siya, isa-set up ko siya. Maganda bang isip yon? Hindi, di ba? Ayan daw, pagka nando ka sa moment na gano'n, ito ang isipin mo, yung mga bagay na mabuti, mga bagay na maganda, malinis, di ba? Kasi, yun nga, pag Word of God nilagay mo sa sarili mo, hindi ka makakagawa ng mga masama. Kaya sabi dyan, di ba? Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay ang pag-iisip mabuti ng binabasa kung paano itong masasagawa sa personal na buhay. Kaya di ba sinasabi natin na i-meditate daw natin yung Word of God. Bakit? Kasi i-meditate mo yan, paano mo ma-apply ito sa buhay mo? Paano ko itong magagawa? Kaya kailangan mong ulit-ulitin, basahin mabuti. Paano ko gagawin to? Paano itong love your enemies na to? Paano yung pray for those who persecute you? Di ba? Yung parang niintindihin mong mabuti na, Lord, gusto ko pong magawa to. At sabi nga rin, ang pagkadurog ng puso ay isang spiritual na problema. Yung puso, pag yung puso mo nadurog, spiritual problem yan. Hindi mo naman pwede lagyan ng band-aid yung bandarito mo. I-band-aid lang yan, lagyan mo betadine. Baka gumaling na yung puso mo. Hindi, di ba? Walang effect yun. Kailangan talaga, kahit sabihin mo kahit lumapit ka nga sa cardiologist, di ba? Doc, ano pong sabi ng puso ko? Ano bang problema? So, hindi naman sasabihin ni Doc na sinaktan ka ng 3 lalaki. Di ba? Hindi gaganon yung doktor. Kundi sasabihin niya, ewan ko, may sakit ka ata sa puso, ang laki ng puso mo, ganyan-ganyan. Di ba? Hindi niya sasabihin na kasi meron kang hurt, di ba? Hindi gaganon yung doktor. Kundi talaga, si Lord lang ang magsasabi sa atin na, kasi anak, alam kong durog ka. Meron kang 3 tao na kinamumuhian ngayon. Patawarin mo na yung mga tao na yan para maging buo ka. Yan, kaya yun daw, tandaan nyo, ang pagkadurog ng puso ay spiritual na problema. Hindi itong magagamot ng band-aid, ng betadine, o ng kahit ano pang gawin ng doktor. Ang gagamot lang dyan, Word of God, si Lord lang. Kasi ito ay kailangan ng spiritual na tulong. Kung spiritual problem, spiritual din yung solusyon. Yan, kaya godly meditation is spiritual medication. Kaya habang nagbubulay-bulay ka ng Word of God, gumagaling ka. Yan. At ang pinakawag na wag niyong gagawin kapag broken heart kayo, ay makinig ng mga pang-broken hearted na kanta. Di ba? Nag-search nga ako may mga ganitong lumalabas, 75 best breakup songs of all time. Ang sakit na nga ng puso mo, tapos ipe-play mo pa tong playlist na to. Ano na mangyayari sa'yo, di ba? Gaya ng mga kanta na to, ito yung panahon namin. Before I let you go, I want to say I love you, di ba? Yung pakisabi na lang na mahal ko siya. Di ba, broken na broken to mga Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang, di ba? Parang yan, and lalo na to, yung isa, we just have to say our love was true, but it's now become a lie. Di ba? So I'm telling you, I love you one last time, di ba? And goodbye. O, kanta naman sa mga ex, sa kanya pa rin ba? Di ba? Parang, parang hindi makamove on, yun pa rin. At, yan, bakit nga ba mahal kita? Kahit di ba grabe yung, ito kawawang-kawawa naman, kahit di pinapansin ang damdamin ko. Di ba? At ang pinakamatinding kanta dyan, yung aray nako, di ba? Kay sakit naman na ang ginawang aray. Gaganon ko. Kaya ayun nga, di ba, na imagine, pagka ang sakit-sakit na nga, tapos ang playlist mo pa, aray, naku, di ba? Kaya grabe, paano kang ihil ng mga bagay na ito, di ba? Kaya ang isang advice
ay wag na wag kayong makikinig ng mga worldly song kapag broken-hearted kayo, lalo na ganyan, di ba? At meron nga rin pag nag-search ka rin, meron din kang makikita mga 20 songs about divorced parents. Kasi ang sakit din yan, di ba? Na yung mga anak na apektuhan. Meron ding mga songs about friendship betrayal of all time. Yung parang mga kanta ng pangloloko ng kaibigan, ganyan. Parang, di ba, parang isipin niya, ba't kaya nakakagawa ng mga kantang ganito? Kasi yung ano talaga, pinakamatinding damdamin niya yung sa puso. Kaya ang daming nakakalikha ng kanta na mga ganun. Kaya, pero wag na wag niyong gagayahin yan. Ang gayahin natin ay si David, si King David. Na kapag broken-hearted si King David, anong ginagawa niya? Kukunin niya lang yung harp niya, tapos gagawa na siya ng kanta sa Panginoon. Sabi niya, Lord, you're my glory and the lifter of my head. I cried unto the Lord with my voice and He heard me, di ba? Yung parang kapag broken si David, lagi siyang iniisip niya mag-worship. At ano nangyayari? Gumagaan. Sa ending tingnan nyo, lagi niyong titignan niyo yung kanta ni David. Sa umpisa, ang broken ng mga lyrics. Pero sa dulo ng mga lyrics niya, laging nagpupuri ako sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aking kalasag, ikaw ang aking bato, ikaw ang aking sandigan. Di ba kaya? Ganun yung maganda, hindi yung, aray, naku, ano nangyari? Hanggang sa iyak ka lang na iyak mula umaga, hanggang gabi, hanggang bukas. Kasi ang pangit ng mga pinakinggan mo. Pero kapag inaisip mo, si Lord yung glory ko and the lifter of my head, yung pag ayaw mo na bumangon, ibabangon ka niya. Yung ganon. Kaya, di ba, mas nakakagaan ang puso kapag ganun yung pinapakinggan natin. Yung mga kanta na mahal tayo ng Diyos, di ba? Kaya yan, kaya kay David, gayahin natin yan. Yan, ito ngayon nakalagay, songs to sing to God when life is hard. Na kapag ang hirap ng sitwasyon, may mga magpapaalala sa iyo nandyan ng Panginoon. At number 7 naman, alamin ang layunin mo sa buhay. Para sa'yo, ano ba ang buhay mo? Bakit ba ako nabuhay? Ang buhay ba ay para makapag-asawa ka lang? Para ganito, magkaroon ng maraming pera? Para sa'yo, anong sagot mo doon? Para sa'yo, ano ang buhay? Kasi di ba ganyan yung tanong ni Jesus sa mga disciples, sa Matthew 6:25. Sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kung sa inyong katawan, ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Di ba, ang buhay, mas mahalaga pa yung buhay mo kaysa sa damit, kaysa sa inumin, kaysa sa pagkain. Kaya ikaw, sa'yo ba, ano ba para sa'yo ang buhay? Di ba, sabi nga daw, para sa mga durog ang puso. Ang tanong ay parang, hindi ba higit ang buhay kaysa sa pag-aasawa? Di ba higit pa ang buhay kaysa sa pagkakaibigan, kaysa sa trabaho, kaysa sa kalusugan? Di ba ang sagot natin doon, oo. Pero mahirap siyang sang-ayunan ng taong kakadivorce lang. Siyempre, nawala yung asawa niya, napakasakit, di ba? Na parang hindi niya makaya. Parang ano pa ang buhay ko kung wala ka na, kung wala na yung mama at papa mo, ganyan-ganyan. Parang ang hirap para sa kanila nun. Di ba, nakakadurog o masakit man, mawalan. Pero sa huli ay sinabi ni Jesus na, sa Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan nyo. Sabi pa rin ni Lord, unahin natin siya, nang sa ganon, lahat din ng kailangan natin ay ibigay niya. Di ba? Kaya, yun pa rin ang pinakasinasabi ng Panginoon sa mga bagay na to, na yung buhay, hindi lang ayan yan. Hindi yung binrake ka, feeling mo end of the world na. Kaya di ba may mga nagpapakamatay nga kasi feeling nila, ano pang sense ng buhay ko, wala ka na. Pero hindi, tandaan nyo, may mas higit pang reason si Lord sa buhay mo. Sabi nga dito, ang dahilan mo para mabuhay pa sa mundo ay hindi lang para magkaroon ka nung nawala sa'yo. Nung nawala siya, di ba, ang sakit. Pero, tandaan mo na may mas higit pa na dahilan ng Panginoon, bakit ka niya binubuhay pa. May reason si Lord, ba't ka nagstay pa sa mundo. Kaya huwag kang mawala ng reason mabuhay. Yan. That's number 8, maniwala na mas pinakamabuti pa ang parating. Yan, syempre, maging positive ka. Tandaan mo yung word of God na may pag-asa, di ba? Sabi nga, may mas mainam na mundong parating. Alam nyo, hindi yan pangarap lang. Totoo na mangyayari na meron tayong inaantay na mundong mas maganda, mas mainam, mas best. Ito yung sinasabi sa Isaiah 32:1-2. May isang hari na maghahari ng matuwid, at ang kanyang mga opisyal ay mamamahala ng may katarungan.
Ang bawat isa sa kanila ay magiging kanlungan sa malakas na hangin at bagyo. Ang katulad nila ay ilog na dumadaloy sa disyerto at lilim ng malaking bato sa mainit at tuyong lupain. Sino tong darating na to? Si Jesus. Di ba? Kaya, alam nyo, one day, dadalhin tayo ng Panginoon sa, yun nga, sa mundo na to na lahat ng magmamahalan, wala nang mga nagsisiraan, wala nang nananakit ng damdamin, wala nang luha, wala nang pighati, di ba? Yun yung pangarap ng Panginoon sa atin at mangyayari yun. Di ba? Kaya, tandaan nyo na pag masyado kayong limited na yung buhay nyo, parang ito lang sa mundo, hindi. Meron pa tayong inaabangan na mas magandang mundong parating, di ba? Gaya ng sinasabi sa Revelation 22:1-5, nasa langit, ito yung description, di ba? Merong parang kristal na tubig na dumadaloy at meron doon mga puno na 12 times kung mamunga. 12 na beses isang taon. At yan, di ba, sinasabi doon na wala nang dilim doon, wala nang gabi, wala nang luha, di ba? Kasi ang Panginoon na siya magiging liwanag at kasiyahan natin. Ito yung kunaring picture na to. Di ba na one day, yan, makakapunta tayo sa langit. Di ba yun yung tinakda ni Lord na doon lahat ng mga tao, magmamahalan na lang sila. Di ba? At tayo, pag nakita natin si Lord, sabi nga sa Revelation 21:3-4, Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya isipin nyo, di ba, na Lord, oo, nasasaktan kami ngayon, pero alam naman namin one day, papawiin mo lahat ng luha namin. Di ba? Kasi dadalhin tayo ng Panginoon talaga sa lugar na kasama siya, na lahat tayo, punong-puno na ng love, joy, peace, di ba? Wala nang mga lungkot. Gaya ng mga picture na to, parang isipin nyo sa langit, yan yung picture. Iba't ibang lahi, pero lahat tayo, mahal natin isa't isa, di ba? I-enjoy mo lang talaga, next pa. Yan. Sunod pang picture. Yan, parang lahat dyan, walang magkakaaway, di ba? Sunod pa. Yan, di ba na lahat picture ng love, unity, di ba? Kasi yan talaga yung mangyayari sa atin pagdating natin sa langit. Kaya, huwag kayong masyadong tumingin lang dito sa nangyayari sa mundo. Kasi, mag-look up kayo, meron pang darating, di ba? Set your mind on things above. Kaya patawarin na natin yung mga tao kasi, di ba, na parang meron pang mas magandang nilaan si Lord. Tsaka saglit lang yung buhay dito sa mundo. Kailangan gandahan na natin yung pagstay natin. Kaya naman, si Jesus, di ba, siya ang ating dakilang manggagamot. Siya lang ang makakapagpagaling at makakapagbuo ng mga pusong nadurog. Lumapit ka sa Kanya at hayaan mong buuin Kanya. Di ba? Kaya naman, gano'n man, na-damage yung puso natin sa mga ginawa ng mga tao mula noon. Pero di ba, it's time na talagang i-offer mo na yan sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya at hayaan na buuin ka niya. May nakaka-touch ding song, yung alam niyo ba yung Something Beautiful? Sabi dyan, something beautiful, something good, all my confusions, He understood. All I have to offer Him was brokenness and strife. But He made something beautiful out of my life. Diba na, dyan nga parang Lord, i-offer ko sa'yo ngayon, puro durug-durug. Parang durug-durug lang mabibigay ko sa'yo, Panginoon. Pero sabi sa kanta, pero Lord, kahit gaano kadurug to, may kaya kang gawing maganda dito. Diba? Kaya yun nga. Tsaka yung beautiful, diba? Beautiful, Jesus makes beautiful, diba? Na kahit ano pa nangyari sa buhay mo, kaya niyang gawin niya na maganda. Diba? Na may gagawin si Lord na magka-come out na maganda. Out of dyan sa nangyari sa buhay mo. At nakaka-touch din yung kantang Healing. Yung sabi dyan, diba? Na ang pag-ibig ng Panginoon, nagpapagaling siya. Sabi dyan, diba yung, 'Cause your love just keeps on healing me. No matter how I bruise, if I could trust you, your love just keeps on healing me. One more cure. That wasn't... Yan nga, di ba na, in your arms, no pain can harm the way I'm feeling. Lord, I know that your love is healing. Na kapag talaga hirap na tayong kalooban natin, pag naalala mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, yung krus ng Kalbaryo, di ba yun talaga yung pinaka pagpapakita ng Diyos na mahal niya tayo, yung ginawa niya sa krus.
Kaya, yun nga, di ba, pag naalala mo yun, mahihil ka. Talaga sa, no, parang, kahit gano'n siya na-damage, kayang ihil ng Panginoon yung puso mo. At tandaan nyo nga rin tong triangle na to. Kapag tayo, ang ibig sabihin ng shalom ay peace with God, with others, and with ourselves. Kapag naging okay ka sa relasyon mo sa Panginoon, magiging okay ka rin sa iba, at sa sarili mo, magkakaroon ka rin ng kapayapaan. Di ba? Kaya, number 1 na dapat nating iayos lagi, i-prioritize, na maging okay tayo sa Panginoon. Kasi, yun eh, pagka okay tayo sa taas, magiging okay din tayo sa baba, sa mga kapwa natin, at sa sarili natin. At ganun din yung commandment ni Lord sa love, di ba? Yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Siya yung pinaka number 1 na dapat mahal natin. Nang sa ganun, matatanggap mo rin kahit sarili mo. You will love yourself, di ba? Kagaya ng sabi ng Bible, love your neighbor as yourself. Na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya doon nagiging maayos ang lahat kapag okay tayo kay Lord at kapag siya talaga yung top ng minamahal natin. At gaya nga ng sabi sa Awit 73:26, ang favorite na verse nating lahat, di ba? Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso, di ba? At bahagi ko magpakailanman. Kaya naman, kapag dumarating yung time na parang di na natin kaya, ang sabi ng Bible, kaya natin, di ba? Kasi ang Diyos ang kalakasan ng ating puso. God is the strength of my heart, di ba? And my portion forever. At kapag nagamot ka na ng pag-ibig ng Diyos, kakayanin mo na ulit magmahal, di ba? Kasi ang dami-dami pa nating taong kailangan mahalin, di ba? Kaya naman, gusto ng Panginoon na mahil tayo, di ba? Para nang sa ganoon, willing na tayo ulit na ibigay, di ba? Yung pagmamahal natin sa ibang tao kasi yun ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman ngayon, kanta